Hindi mawala-wala sa isip ni Johan ang pangalang binanggit ng aswang na nahuli ni na Derek, Edward at Bianca. Damian Rama. Iyon daw ang nakakaalam kung sino ang may pakana ng pagpatay sa kanilang mga ama. Putang ina nun, kilala ko yun eh. Nahampas niya ang manibela ng kotse. Kanina pa siya gigil na gigil. Pagsakay pa lamang niya ng helikopter na naghatid sa kanya mula Maynila hanggang Cebu ay parang sinisilihan na siya. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse upang tunguhin ang tirahan ng Damian Rama na iyon. Dahan-dahan naman, baka madisgrasya ka. Napatingin sa rearview mirror si Johan nang marinig ang pamilyar na tinig. Aba, himala. Naaalala mo pa pala ako? Ay, binigyan lang kita ng time and space to heal. Alam ko naman, a lot of shit happens in your life nitong nakaraan. Ayoko nang dumagdag pa. Bakit? Anong klaseng shit ba ang balak mong idagdag? Wala naman. It's just that hindi ko makita si Gusyo o ano namang pakiko sa walang silbing demonyong yun. Ha? Akala ko pa naman mas malakas siya sa'yo pero hindi naman pala niya kayang alagaan ang alaga niya. Ano? Natameme ka dyan? Alam mo kasi Johan, hindi lang naman sa inyong mga tao umiikot ang buhay ng mga katulad namin. Actually, wala nga dapat kaming pakialam sa inyo. Pero dahil sa pakikipagsundo namin sa inyo, no choice kami kundi sino bang may sabing makipagsundo kay sa amin? Well, wag mo nang sagutin. Nagpapasalamat pa rin ako dahil nariyan ka. Wait lang. Is this for real? Nagpapasalamat, wag mo nang ulit-ulitin kasi. Hindi na. Wag ka nang mahiya. Nahihiya ako sa'yo? Nagpapatawa. Oo na. Sige na. Dahan-dahan sa pagmamaneho. Bye, Johan. Huminga ng malalim si Johan. Parang kahit papaano ay kumalma ang kalooban niya. Dapat yata ay parati siyang may kausap para hindi siya napapraning sa kakaisip. Tangina kasi talaga ng Jogali na yun eh. Kung hindi niya pinatay si Jaka, hindi sana ako mag-isa. Napahampas na naman siya sa manibela. At least ay naiganti niya si Jaka. At kahit papaano ay naghirap muna ang letseng aswang bago tuluyang mamatay. Tinapakan niya ng mariin ang silinyador, ngunit agad din namang binawasan ang pwersa roon. Naalala niya kasi ang bilin ni Forneus na magdahan-dahan siya sa pagmamaneho. Napanganga si Perla pagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Hindi niya malilimutan ang pagmumukha ng maputlang lalaking iyon. Ang makapanindig balahibo nitong enerhiya na kahit isang kagaya ng kanyang ama na isang malakas na uri ng aswang ay nangalisag ang balahibo. Muli niyang ibinagsak ang pinto pasara, ngunit mabilis na naiharang ng lalaki ang paa nitong nakasuot ng mamahaling sapatos, kaya hindi nito ininda ang pagkaipit. Nasaan ang magaling mong ama? Ang mabalasik nitong tanong na alam niyang hindi nakikipagbiruan. Wala si tatay. Putang ina mo ha, wag mo akong ginagago. Nasaan? Napasadlak sa sahig si Perla nang biglang itulak ng lalaki ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mas lalong nag-umapaw ang nakakapaso sa lamig na enerhiya nito. Pakiramdam niya ay magbibitak-bitak ang balat niya. Nasaan ang ama mo? Mahina, ngunit mariin itong ulit habang dahan-dahang lumalapit at yumuyuko sa kanya. Nang magtapat ang mukha nilang dalawa ay napatitig siya sa mga mata nito ay wala sa sariling napaluha siya. Takot na takot siya. Tay, inay. Ngunit sa kabila ng takot na iyon ay hindi naman maawat
ang mga katagang lumalabas sa kanyang bibig. Dire-diretso niyang sinabi na talagang wala na ang kanyang ama, na ito ay iginupo na ng katandaan, karamdaman at ng sakripisyo nitong wag nang kumain ng karne ng tao para sa kanyang kaligtasan. Mariing pumikit ang lalaki at halata sa panginginig ng magkalapat nitong panga na nagpipigil ito ng galit. Nanginginig din ang mga kamay nitong hagurin ang sariling buhok. Nang muli itong dumilat ay napasinghap siya at napaatras sa pader na kahit pa nga nakasalampak siya. Sino pa ang ibang kasamahan ng tatay mo? Mahina ngunit gigil pa rin itong tanong. Umiling siya. Wala siyang alam sa dating buhay ng kanyang ama dahil pilit siya nitong inilalayo roon. Huminga ito ng malalim bago muling nagtanong. Sino pa sa angkan ninyong mga rama ang may kakayahang maging aswang? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Rama? Hindi namin kamag-anak si Mayor. Umangat naman ang mga kilay ng lalaki at tila naghihintay pa ng paliwanag kaya nagpatuloy siya. Paano mo naman naisip na kamag-anak namin si Mayor at may lahi siyang aswang? Rabaya ang nanay ko, Villahermosa si tatay. Matagal nang nakaalis si Johan sa bahay ni na Perla, ngunit hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang sinabi nito. Damian Villahermosa pala ang tatay nito, hindi Damian Rama. Padalos-dalos ka kasi. Biglang wika ni Forneus na sumulpot na naman sa kanyang tabi habang hinahalo ng straw ang pang-teenager nitong inumin na tila may mga tae ng kambing sa ilalim. Nakarinig ka lang ng pangalang Damian. Akala mo naman iisa lang ang aswang na Damian ang pangalan sa buong Cebu. E di ibig sabihin, alam mo pala kung sino-sino ang mga Damian na aswang dito. Ibig sabihin, alam mo kung sino si Damian Rama pero hindi mo sinasabi sa akin. O ayan ka na naman. Padalos-dalos na naman. Galit na naman. Sagutin mo ang tanong ko. Alam ko. Okay, bakit hindi mo sinasabi? Nagtatanong ka ba? Kailangan ko pa bang magtanong? Alam mong kailangan ko ang lahat ng impormasyong kailangan ko para mahanap ang mga pumatay sa tatay ko pero hindi mo ako tinutulungan? Anong klaseng utak ang meron ka? Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Johan Alejo. Nakakalimutan mo yatang hindi kung sino lang ang kinakausap mo. Hindi ako pipitsuging tambay riyan sa kanto na pwede mong singhalan kapag hindi mo na. Ang dami mong satsat. Asan? Forneus! Bumalik ka rito. Putang ina talaga. Napahampas siya sa manibela ng sasakyan. Hindi talaga niya maintindihan kung anong klasing samahan ang mayroon sila ni Forneus. Para lang din itong si Charlie kung umasta minsan. Natahimik siya saglit. Kapag kuway, ay tama, bakit nga ba hindi ko kagad naisip yun? Kung hindi siya tutulungan ng lintik na si Forneus sa paghahanap sa Damian Rama na iyon, edi doon na siya magpapatulong sa taong inugat na sa Cebu. Hindi talaga kita mapapatawad, Alejo. Bulong ni Charlie. Nagkibit balikat si Johan. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Hindi rin naman ako hihingi ng kapatawaran sa'yo kahit umiyak ka pa ng piano. Napakasama talaga ng ugali mo. Anas pa nito. Ako pa ang masama ang ugali sa lagay na yan. Huy, wag kang makakalimot kung saan nag-ugat itong ugali ko sa'yo ngayon. Gusto mo bang i-rewind natin ng kahapon para makita mo kung gaano ka kakupal sa akin? Kung pwede nga lang para maiwasan na kita at nang hindi mo isinisisi sa akin lahat ng kamalasan mo sa buhay. Natameme si Johan. Medyo may tinamaan si Charlie sa mga katagang iyon. Pero
Mamatay man ito ay hindi siya papayag na ito ang makapag-iwan ng huling salita, kaya naman umisip kaagad siya ng pangribat. At wala siyang maisip. At dahil napahiya ay nanlisik ang mga matang binalingan niya ang lalaki. Napaatras itong lalo at naging malikot ang mga mata. Tila naghahanap ng pupwedeng tumulong dito dahil alam nito na ang walis tambo na kanina pa nitong hawak ay hindi pwedeng ihampas sa kanya. Nasampulan na ang biik na ito ng marka ni Cain at hindi nito iyon malilimutan. Ano bang kailangan mo? Nananahimik na ako eh. Kailangan ko ang Mabuti at nakapreno siya. Ayaw niyang hayagang sabihin dito ang pakay. Kailangan masabi niya iyon dito nang hindi nagtutunog nakikiusap. Ibigay mo sa akin ang mga impormasyong nalalaman mo kaugnay sa isang nagngangalang Damian Rama. Nagsalubong ang mga kilay nito at itsurang nalilito. Anong kailangan mo sa kupal na yun? Puta, kilala ng hayop na to? Kilala mo si Damian Rama? Ibinaba ni Charlie ang walis tambo at yumuko para ipagpatuloy ang naudlot nitong pagwawalis sa terrace. Nang muli itong magsalita ay bakas ang galit at hinanakit. Ang taong iyon ang sumira sa pamilya namin. Iniwan kami ni nanay para sumama sa kanya. Bagamat hindi apektado sa galit na nasa anyo at tinig ni Charlie, ay gumilid pa rin si Johan nang itaboy nito sa direksyon niya ang alikabok na nawalis. Umalimbukay sa hangin ang gabok na persahang pinalayas ng lalaki kasabay ng pagkabasag ng tinig nito. Nagpakamatay si tatay dahil sa mga taksil na yun. Walang kibo si Johan habang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi siya pinahirapan ni Charlie na malaman ang lahat ng kailangan niya ukol kay Damian Rama. Hindi niya sinabi rito ang atraso sa kanya ng lalaki, ngunit marahil ay sagad hanggang buto ang galit nito sa amain, kaya iniluwa na lang ng iniluwa ang mga impormasyong hinihingi niya. Hindi rin naman ito nagtanong kung ano ang gagawin niya sa lalaki. Ang hula niya ay may ideya si Charlie sa kanyang pakay kay Damian, ngunit minabuti na lamang na manahimik para sa ikabubuti nito. Isa pa ay may palagay rin siya na ikatutuwa pa ng biik na iyon ang kanyang gagawin. Napasimagot siya at mabibigyan pa niya ng pabor ang animal. Dapat yata ay isinama niya si Charlie para naman may ambag ito sa pagtapos niya kay Damian. Ang swerte naman nito na maipaghihiganti niya ang kasawian ng pamilya at ama nito. Sa hilat siya ng biik ay suko hanggang langit ang puot kay Damian, ngunit wala namang ginawa upang bigyan ng katarungan ang nangyari sa nawasak nitong pamilya. Napahima sa sariling baba si Johan. Nabubwisit siya na hindi uubra ang kapangyarihan ni Forneus kay Charlie. Hindi niya ito mautusan gawin ang nais niya at mapaniwala sa mga sinasabi niya. Tuloy ay hindi niya mapaamin ang lalaki kung alam ba nito ang totoong katauhan ni Damian. May kutob siyang alam iyon ni Charlie, kaya hindi ito makaporma laban sa amain. Pero kung bakit ayaw nitong sabihin iyon sa kanya ay hindi na niya alam. Gago yun ah. Siguro iniisip niya na mapapatay ako ni Damian at pabor sa kanya yun dahil hindi ko na siya pepestihin. Ululang puta. Inabot niya ang energy drink na nasa lata at tinungga iyon habang tutok sa kalsada ang paningin. Papasok na siya sa bayan ng San Remigio, ang bayan ni Damian Rama. Maaga pa nang marating ni Johan ang San Remigio, katanghali ang tapat pa nga, ngunit mukhang inaasahan ang kanyang pagdating dahil tila naka-fast forward ang pagdidilim ng paligid. Sa ilang saglit lamang ay latag na ang karimlan sa buong bayan.
Bigla ring nawala ang mga taong kanina ay palakad-lakad lamang at ang mga sasakyang sinusundan niya. Sinilip niya ang cellphone. Tuesday, April 23. Okay. Walang ganang wika niya. Martes pala, kasabihan ng malalakas ang pandinig ng mga aswang at naririnig ng mga ito kapag sila ay pinag-uusapan, lalo na tuwing araw ng Martes at Biyernes. Bakit kaya ganoon? Sayang, kung nagpakita sana siya ng interes sa pagiging kasador noon ay baka naitanong pa niya iyon sa kanyang ama o kaya kay Alec. Pwede rin naman niyang tawagan sina Derek at Edward para itanong. Di siguro. Bayolente ang kanyang naging pag-iling. Ayaw na nga niyang magkaroon ng kaugnayan sa mga iyon, di ba? Hindi naman mahalaga ang impormasyong ibig niyang alamin. Tutal naman ay sisiguraduhin niyang hindi na maririnig pa ni Damian Rama ang magiging usapan ukol dito sa mga susunod na araw, buwan at mga taon. Mabagal na lamang niyang pinaandar ang sasakyan at nagmamasid-masid sa paligid. Unang beses niya iyong nakarating sa San Remigio, kaya hindi niya masabi kung ganun ba talaga ang itsura ng lugar pagsapit ng gabi o baka naman dinadala na siya ni Damian Rama sa mundo nito. Wala siyang makitang ibang tao o nilalang ngunit napapaso na siya sa St. Benedict's Medal sa kanyang dibdib. Nasa paligid lang ang kalaban at pinagmamasdan ang kanyang. Hindi malaman ni Johan kung ilang klase at ano-anong lingwahe ng tungayaw ang kanyang nabitawan nang may bumagsak na katawan sa hood ng kanyang sasakyan. Dali-dali siyang bumaba ng kanyang Ford Ranger at hinila ang luray na katawan ng tao sa hood. Kamuntik pa siyang matiso doon sa pagmamadaling makita ang damage sa sasakyan. Napahawak siya sa magkabilang gilid ng kanyang ulo habang nandidilat at nakangangang pinagmamasdan ang pingkot na hood noon. Ganoon na lamang ang hiyaw niya na sinabayan ng mga nakakalukong halakhakan. Tanawan ng tawhana. Mas importante sa iyaha ang mga butang na walang kwenta. Magtagalog ka, Totong. Baka hindi niya tayo naiintindihan. Siya nga naman. Ang sabi ko, tingnan niyo itong tao na to. Mas mahalaga sa kanya ang mga walang kwentang bagay. Ito ba ang anak ni Enyong Alejo? Napahinto sa pagsusuri sa kanyang sasakyan si Johan nang marinig na mabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Noon lamang niya nilingon ang 3 matatandang lalaki na nasa likuran niya. Namumukhaan niya ang 2 sa mga ito. Ang maliit na lalaking may puting buhok at nakangiting mukha ay si Julieto Santiangco na mas kilala bilang Totong. Ang matangkad at matipunong mama naman ay si Samson Patak. Ito ang tinupi-tupi niya at pinaliguan ng bala noong nakaraan. At ang panghuli, bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya at minasdan mula paa hanggang ulo ang lalaking kasama ng mga ito. Bakit ganoon? Ito na ba si Damian Rama? Kamukhang-kamukha nito yung napapanood niyang Indiano o Bangladeshi na nagtitinda ng tsaa at padila-dila pa habang nagsasalin ng gatas sa takore. Mukha itong palito. Tumingin siya kina Totong at Samson bago itinuro nang nanlalamyan niyang hintuturo ang kasama ng mga ito. Yan? Yan si Damian Rama? Sus Mariosip. Dismayado niyang tanong. Nawala ang ngisi sa mukha ng 2 lalaki. Nagkatinginan ang mga ito bago bumaling kay Damian na tumawa naman ng tumawa. Tama ka nga, Totong.
Hindi bagay sa katawan ni Damian ang nakakaintimida nitong tinig. Iisipin ni Numan na si Dante Rivero ang nagsasalita o kaya ay si Roldan Aquino, ngunit ang itsura nito ay Mas importante nga sa kanya ang mga walang kuwentang bagay. ani Damian. Pagkatapos ay siya naman ang tinitigan mula paa hanggang ulo at dumura. Mas pinaglalaanan mo pa ng oras ang postura kaysa abilidad. Mukhang mas malakas ang pangangatawan mo kaysa sa akin, ngunit nakatitiyak akong ni hindi mo kayang tapakan ang aking anino. Siya naman ang dumura. Pwe! Ang dami mo namang dama. Wala namang magagawa yung abilidad na sinasabi mo sa kapangyarihan na meron ako. Tumawa si Damian. Nilapitan naman ito ni Samson at binulungan. Saglit na bulong lamang na parang humalik ito sa tainga ng lalaki. Ngunit nagbago kaagad ang ekspresyon sa muka ng lampayatot. Kaya nga tayo nagpaplano. Sa halip ay saad nito. May plano sila ha? Tumayo siya ng maayos, hinugot ang baril sa tagiliran at kinasa. Tingnan nga natin ang planong yan. Tumawa naman si Damian. Hindi ba muna tayo magkakamustahan at magtatanungan kung bakit ko pinatay ang... Kayo-kayo na lang ni Tatay at Alec ang magkamustahan kapag nagkita-kita na kayo. Umusok ang pisngi ni Damian at bumaling sa kaliwa ang ulo nito. Hinawakan ng lalaki ang ulo at inayos ang pagkakapwesto noon sa ibabaw ng balikat bago magmuestra kina Samson at Totong na sugurin siya. Si Johan naman ang napatawa na tila baliw nang biglang magbago ng anyo ang dalawang lalaki at sugurin nga siya. Parang tanga ang mga ito, lalo na si Samson. Hindi ba nito na briefing ang mga kasamahan nito ukol sa kakayahan niya? Sunod-sunod na putok ang pinakawalan niya sa dalawang aswang na pasugod sa kanya. Ngunit duda siya kung tinatamaan ang mga ito dahil sa estratehikong paglipad at pag-ilag ng mga ito. Napipiko na siya. Hinabol niya ng putok ang mga ito habang nasa ere. Bumatangal ang kanyang baril. Dali-dali siyang nag-reload at sa sandaling pagyuko niya upang masigurong naisuksok niya ng maayos ang magasin ay nataranta siya sa nangyayari. Nang muli kasi siyang tumingala ay lalong nagdilim ang madilim ng kalangitan. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Johan. Noon lamang siya nakakita ng ganoong karaming aswang. Parang isang hukbo ng mga balang na handang sumalanta ng ekta-ektaryang taniman ang mga nilalang na lumilipad sa kalangitan. Wala sa sariling napapaantanda siya. Siguro naman, bago maubos ang aking kawan, ay magagasgasan ka man lamang nila. Napalunok si Johan. Ganun pala ang plano na tinutukoy ni Damian Rama. Gigil na itinutok niya rito ang baril at inubos dito ang bagong palit na magasin. Ganoon ka kadesperado para magasgasan lamang ako? Handa kang isakripisyo ang mga alagad mo? Tumawa lamang muli si Damian. Ganoon ako kasama. At mula sa uhuging lampayatot ay naging mabalasik na nilalang ng dilim ang kaanyuan nito. Tumaas ngunit lalong pumayat. Hukot ito ngunit walang bukol sa likod. Halos bumakat na ang mga tadyang sa balat. Parang walang laman ang tiyan nito sa labis na kapayatan. Ngunit napakabilis namang kumilos. Lumipad ito pa itaas at sumama sa mga aswang na nagliliparan paikot. Tila bumubuo ng isang ipo-ipo ang mga ito. Walang hika si Johan ngunit sunod-sunod ang kanyang naging paghinga.
Ayaw man niyang aminin ay natatakot na siya. Mukhang hindi birong nilalang ang hinamon niya. Kaya ba walang binabanggit ukol doon si Charlie? Putang ina mong baboy ka. Kakaliskisan kita sa oras na makalabas ako rito ng buhay. May naisip siyang maaaring makatulong. Kaya lang ay tutulungan ba siya nito gayong tila may galit sa kanya dahil hinayaan ngang mamatay sina Gavino at Jaka. Napalunok siya bago bumulong upang magpasaklolo sa alam niyang pinaka makapangyarihan. Dios protegereme. At tila hudyat iyon upang bumulusok na tila eroplano patungo sa kanyang direksyon ang hindi mabilang nakampon ng kadiliman. Hindi magkanda-ugaga sa paghagilap ng magasin sa kanyang baywang si Johan. Ngunit sa malas ay iisa nga lamang pala ang lagi niyang dala. Kumpiyansa kasi siya na hindi niya kailangan mag-aksaya ng bala dahil sa regalong mayroon siya. Tangina! Isinalag niya ang braso sa ulo ng rektang sumalubong sa kanya ang isang aswang. Ngunit hindi naman iyon bumangga sa kanya dahil kaagad ding bumagsak at natupi ang katawan. Ganoon din ang nangyayari sa iba. Ngunit sa dami ng mga iyon ay mayroon pa ring ilan na nakakalmot sa kanya kahit kaunti. Hindi siya pwedeng umilag at maghintay na lamang sa bisa ng marka ni Cain. Tumakbo siya sa kanyang sasakyan at dinukot ang baton na nasa driver's side. Iyon ang pinampalo niya sa mga aswang na nakakalusot saglit sa bisa ng marka. Sa kalagitnaan ng desperadong pakikitigma sa hindi maubos-ubos na aswang ay napagtanto ni Johan na tama si Damian ni hindi nga niya matapakan ang anino nito kahit nakikita naman niyang palipad-lipad lamang ito at walang ginagawa upang atakihin siya. Maabilidad nga ito kumpara sa kanya. Pinalalamon siya ng alikabok ng lampayatot. Putang ina talaga! Diyos protegume! Sa labis yatang insulto na nadarama niya ay mas nagkaroon siya ng ibayong lakas upang hambalusin ang mga aswang. Kung minsan ay sinasadya niyang lumundag sa mga ito para lamang mapabilis ang bisa ng marka ni Cain. Gayunpaman ay may ilan pa rin talaga na nakakasugat sa kanya. Dala yata ng mababaw na kalmot na naghihilom din naman kaagad ay nakadama siya ng hilo at panghihina hanggang sa mawalan na ng direksyon ang kanyang mga hampas. Nabitawan na rin niya ang baton. Natisod na siya sa isang aswang na nakatupi sa kanyang harapan bago iyon naabo. Pagod na siya at tila napansin iyon ni Damian. Biglang tumigil ang pag-atake sa kanya ng mga aswang. Lumapag naman sa tapat niya ang tatlong matatanda at pinanood siya. Tinangka niyang tumihaya man lang ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Ultimo pagsasalita niya ay parang nabulol na. Anong nangyayari? Puta. Sabi ko naman sa iyo. Ani Damian. Bago mo maubos ang aking kawan, ay magagasgasan kanila. Nagtawanan pa ang mga ito. Habang nagdiriwang ang tatlong aswang sa kanyang kalagayan, ay nagwawala naman ang kalooban ni Johan. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Hindi ba protektado siya ng marka ni Cain? Ano itong nangyayari? Namamanhid at nahihilo siya. Anong ginawa sa kanya ni Damian? Nagtataka ka siguro bakit hindi ka makagulapay riyan. Ani Samson. Planado ni Amang Damian ang lahat. Kayong mga albularyo at kasador. Porket may kapangyarihan kayo ay akala ninyo kung mga sino na kayo. Sabad naman ni Totong.
Puro kayo orasyon at hiwaga. Sipat ni Damian na nagbalik sa pagiging pangkaraniwan. Hindi ninyo ginagamit ang inyong mga utak. Itinaas nito ang isang kakaibang botelya. Kaunting sakripisyo para maiturok sa iyo ng isa kong kampon ang lason na galing. Tumahimik ang paligid at ang narinig na lamang niya ay tila may nagbabagsakang bunga ng buko. Pagkatapos noon ay parang mga tinibang saging na nagtumbahan ang katawan ng 3 aswang. Wala ng ulo ang mga ito. Sunod-sunod ang paghinga ni Johan. Sa estado niyang iyon ay hindi siya makakalaban sakali mang may mas malakas na kalaban na dumating. Nagtagis ang mga bagang niya. Kanina pa siya usal ng usal, ngunit hayon siya at nanganganib. Talagang kanyanan na lang tayo ngayon Talagang inabanto. May mga kamay na humawak sa kanyang muka at pinatong ang ulo niya sa kandungan nito. Bagamat hindi maidilat ng malaki ang mga mata ay gulat na gulat naman si Johan pagkakita sa muka ng babaeng sinaniban ni Lilith. Patawarin mo ko kung nahuli ako ng dating, anak. Ngumiti ang babae. Napakahirap kumilos sa katawang ito. Napakahina. Ngunit gagamitin ko ang natitira pa niyang buhay at lakas upang alisin ang lason sa katawan mo. Ililigtas kita. Sasabog yata ang utak ni Johan sa mga impormasyong binitawan nito. Ngunit iisa ang sigurado. Sa panahong nangangailangan siya ng tulong ay hindi ang Diyos o kahit si Forneus man lamang ang sumaklolo sa kanya, kundi ang kanyang ina, ang demonyong si Lilith.